Amen. Thank you so much. What an introduction. Thank you, Ma'am Jenica, sa napagandang introduction. Okay, so I'm very happy to be here this afternoon. Gusto ko lang po itanong bago po tayo magsimula. Sino po sa inyo ang malungkot ngayon? Pakitaas nga po yung mga. Ang lungkot-lungkot nyo ngayon. Pakitaas po. Lahat masaya. Amen. Palagay ko po, tama lang na masaya tayo. Amen. We are here today to celebrate the goodness of God, the faithfulness of God sa Bigan City Calvary Baptist Church sapagkat sila po'y nagdiriwang ng 40th, di ba? Anniversary. Amen? Ayan. Sana po sa panahon natin ngayon, ma-realize na po ng maraming mga Baptist churches na kung merong pinakamasayang lugar dapat, si church po yun. Opo, yung bang pagka pumupunta tayo sa mga gathering, aware na po tayo na tayo po ay magdiriwang, tayo po ay sasamba, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Siguro panahon na para iangat natin yung antas, ng tinatawag nating paglilingkod sa Panginoon. Don't just attend, let us worship. Don't just attend, let us celebrate. Amen? And this afternoon, nagkakaisang puso tayo that the reason why we are here because we want them to feel that we are rejoicing with them. Amen? Nakikikalap tayo. Palakpakan po natin ang Bigan City Calvary Baptist Church. Ayan. Alam nyo, pag isang palakpak, mararamdaman mo yung masaya at saka yung mga, di ba? So, importante po talaga na aware po tayo every time na tayo po ay nagsasama-sama because I believe, mga kapatid, kahit kung i-consider natin, yung pinakadahilan kung ba't tayo dito tayo, yan po ay yung Panginoon, I am very sure na mas masaya ang Panginoon na makita niya na masaya tayo sa ginagawa natin para sa Kanya. Amen? Alright. So, in behalf of Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, of course, of Victory Fundamental Baptist Church and Mission, ganun din po ang Living Water Baptist Churches here and abroad, at ang aking pong pamilya, bumabati po kami ng masayang anibersaryo sa Bigan City Calvary Baptist Church sa pamumuno po ng ating gwapong pastor at magandang asawa ng pastor at ang mga miyembro na talaga namang ever supportive sa gawain po ng Panginoon. Pinupuri po namin ang Diyos sapagkat talagang ang kabutihan po niya hindi po matatawaran. So again, happy anniversary. At syempre po, sa Baptist churches, ang laging sentro, pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kumbaga sa celebration na ito, of course, bawat bahagi mahalaga, pero walang mas iimportante pa sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong hapon ito, humanda po tayo para sa akin pong magiging hamon at habon, mga kapatid, na pagsasalusaluhan sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda po ng theme, Ready to try. Ang simpleng kahulugan po ng salitang try ay flourish. Diba? Kumbaga, umunlad, mamukadkad. Yan po yung magandang pakahulugan po sa salitang ito. And it is good na madirect po tayo ng temang ito para sa year 2025 sa buhay ng Bigan City Calvary Baptist Church. And of course, it is good to be encouraged na ang ating pong pakikinggan ay ang salita ng Panginoon. Amen? Ready na po ba kayo sa preaching? Ayan, lakasan natin ng konti. Ready na po ba tayo sa preaching? Well, ako po excited na. And thank you, Pastor Jordan, for inviting me, for allowing me to be a part of this great celebration of the goodness of God sa church na ito. Deuteronomy chapter 28, please. May I request everyone to please, kunin niyo na po yung Bible niyo, buksan niyo po sa Deuteronomy chapter 28, tapos tayo po tayo, babasahin ko po ang ating teksto, pakikinggan po ninyo, uunawain po ninyo, upang tayo po ay makausap ng Panginoon sa pamagitan ng message na ito. Deuteronomy chapter 28,
beginning verse number 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all this blessing shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shall be thou in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, and the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee on the way, and flee before thee 7 ways. And the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, and as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, and in the land which thou sware unto thy fathers to give thee. And the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the works which I commanded this day, to the right hand or to the left, to go after other gods, to serve them. So, ngayong hapon ito, mula po sa tema po ninyo, ang aking pong hamon at mensahe ay magbibigay pansin sa napakahalagang paalalang ito. Okay? Ready to try in 2025. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for another year that you have given to this church. Thank you for Pastor Jordan. Thank you for his dedication. Thank you for his love for the ministry. Thank you for his faithfulness. And thank you, Lord, for giving us the opportunity to celebrate your goodness. I pray that this afternoon, as we listen to thy word, you will again talk to us, Heavenly Father. Thank you po sa bawat isang nandito to rejoice with us, to celebrate with us. And I pray that this afternoon, ito po'y magiging blessing sa bawat isa sa amin. Umaasa po ako na ikaw po ang pupuspos sa akin ng iyong banal na spirito, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan. Nawa, abutin mo po kami sa aming pong kalagayan at kami po ay uuwi na napagpala, napalakas at muli na aralan dakilang Diyos. I would like to commit to you everything, Heavenly Father, especially this preaching. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. I just want to make sure that the members of the church are with us this afternoon. Ang ibig ko pong sabihin, lalo na sa mga member ng church na ito, maupo po kayo, makinig po kayo, at hayaan po ninyo na ang Diyos ay makipag-ugnay at makipag-usap sa bawat isa po sa atin. You know, I really like this passage. Isa po ito sa paborito kong passage sa naging pakikipag-ugnay ng Diyos sa kanyang bayan. So, of course, basically, we need to understand na ang Diyos nakikipag-ugnay sa kanyang bayan, and I just realized that the application of this passage, is pwede po sa atin. It is also good para sa bawat isa po sa atin. So, gusto ko po na sa binasa kong mga talata, makita niyo po yung idea ba patungkol sa God's command.
Yung bang utos ng Panginoon. Here we can see how the Lord emphasized to them the importance of obeying His command. Yung bang sumunod sa kanyang utos ang kanyang bayan. I believe the same thing with us. Being His children, being believers, ang kalooban ng Panginoon sa atin is to always obey Him. Sundin po natin siya. Kaya sabi ko po sa inyo, applicable po ito, mga kapatid. So this is about God's command. And I can also say and consider this chapter as a good counsel. Hindi lamang po ito utos ng Diyos, kundi ito'y magandang payo. Napakagandang payo po nito. Yung pong passage ito na binasa po natin, yung sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, ito po ay mabuting payo na dapat pahalagahan at dapat pakinggan. You know, ang problema ng mga Kristiyano sa ngayon, kapag hindi po tayo nagbibigay pagpapahalaga sa magandang payo, we better listen to the counsel of God. Amen? That is why we need to give importance doon sa kanyang salita, sa sinasabi po ng Panginoon. We can see here God's command, good counsel, and also great challenge. Yung bang matinding hamon ng Panginoon sa kanyang bayan. Kasi pag tinignan niyo po, mga kapatid, yung pong pagpapala na sinasabi ng Diyos sa kanila, ito po'y mangyayari. Ang challenge ng Panginoon, just observe to do my command. Talagang gawin nyo lang, sundin nyo lang yung utos ko. And you know, God is also challenging us. If we really want to be blessed, if we really want to flourish, kung gusto natin talaga na tayo po'y mag-thrive, mga kapatid, the best thing that we can do is to accept the challenge, mga kapatid. Let us obey the command of God. Let us listen to this very good counsel of God. Amen? Pero gusto ko pong makita nyo na ito po ay given condition din. Diba? If we will study deeper, because tinigil ko na po doon sa pinaka-teksto po natin. Pero kung titignan nyo po, conditional po ito. Yes, I want all of you to realize and understand that the blessing of God is conditional. Ang ibig sabihin, i-bless ka ng Panginoon if. Okay? So, yan po'y very consistent sa Bible. I remember doon sa kanyang isinulat sa chapter 11, sinasabi po niya na kayo'y pagpapalain kung susundin nyo ang utos ng Panginoon. Di ba? Naalala niyo po yun? Deuteronomy chapter 11, sa verse number 26, ang sabi niya, behold, I've set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded this day. Pero a curse if you will not obey. Exactly, yan po ang laman ng chapter 28. Sinasabi niya na kung kayo makikinig sa utos, kung kayo ay magbibigay pahalaga sa payo, kung tatanggapin nyo matinding hamon, ang kondisyon ng Panginoon, pag sumunod ka, pagpapalain ka, pero pag hindi, sasalutin ka. Okay? Mga kapatid, ito ang isang bagay na dapat hindi natin binabaliwala. It is always good to consider the condition of God. Hindi po obligado ang Diyos sa atin. But if we will do His will, ang Diyos ay obligado na kanyang tumarin ang kanyang pangako. Ibig sabihin, if God promised that in obeying His command, pagpapalain na tayo, hindi po pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? For sure, gagawin ng Panginoon yan. Kaya dito po, sa ating teksto, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na magandang makita natin yung utos ng Diyos, yung payo ng Diyos, yung hamon ng Diyos, at ang kondisyon ng Panginoon. Amen? The command, the counsel, the challenge, and the condition. Sabi ko, yung kondisyon na yan, hindi mo siya po pwedeng balikan. Hindi mo siya po pwedeng sisihin. Pag ikaw ay pinalo, pag ikaw ay nakaranas ng mga curse, mga kapatid, sa buhay po natin, hindi mo siya pwedeng i-blame because I believe yan po ay resulta ng hindi natin pagsunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen? Okay. Gusto mong pagpalain ka? Sumunod ka. Okay? Pero kung susuway ka,
pagpapala, talo ang mararanasan mo. Okay? Diyan pala, pwede nang nagkaintindihan na tayo. Tapusin na natin kagad. Diba? Tapusin na natin. Parang kainan na tayo kagad. Mga kapatid, walang higit na sasarap sa pagkain inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin mula sa kanyang salita. Amen? Mga kapatid, ang sabi po ng church na ito, ready to try in 2025. Diba? So, at yun ang kalooban ng Panginoon. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyan pansin po sa inyo. Kasi ang ganda po nung sinasabi dito. Alam niyo mga kapatid, kung meron pinaka-enjoyable life, hindi lang yung Kristiyano ka, kundi ikaw yung Kristiyano na sinusundan ka ng pagpapala. Ikaw yung Kristiyano na ang pagpapala ay hayag sa buhay mo. Yan po ang masayang buhay mga kapatid. Ang enjoyable life, hindi lang yung basta Christian ka, kundi yung ikaw ay pinagpalang Kristiyano, ikaw ay pinagpapalang Kristiyano, ikaw yung masayang Kristiyano, ikaw yung Kristiyano na ang kamay ng Diyos hayag sa buhay mo. At yan ang sinasabi niya sa bayan niya, kung kayo ay makikinig, kung susunod kayo sa utos ko, ang mga pagpapalang ito, hindi ba nakalinya po doon? Ang linaw po, nilinya po doon, yung mga pagpapala na kung saan talagang kapag bubungahin niya ang lupa, pauulanin ang Panginoon, talagang sila po ang hahabulin ng pagpapala, mga kapatid. And you know what? Ang sabi niya, at hindi kayo magiging buntot. Diba? You will be the head and not the tail. So, yun po yung ilan sa magandang sikapin natin, ipanalangin natin, nasain natin, maging goal natin, na ito'y ating maabot. Yung kalagayan mga kapatid, na tayo po ay ulo at hindi buntot. Na tayo po ay hindi naghahabol sa pagpapala, kundi ang pagpapala mismo ang sumusunod sa atin. Ang pagpapala mismo ang humahabol sa atin. Amen? Wow! Ang sarap makakita ng mga Kristiyanong habulin. Habulin. Ano? Ng chicks? Hindi. Delikado yun. Mga kapatid, ang maganda, maging pangarap mo na ikaw ay Kristiyanong habulin ng blessing. Amen? Habulin ng pagpapala ng Panginoon. Dahil sa pagsunod mo, dahil sa pakikinig mo, dahil sa pagganap mo, ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang buhay mo ay pinagpapalag ng Panginoon. So, ito po ang ilang mga bagay na gusto kong ibahagi po sa inyo ngayon. Okay? Number 1, let us step up and progress. Diba? Ang isang maganda na makita po natin, kasi ang isa sa kahulugan po ng salitang try, in fact, pagka sa Tagalog po, umunlad o masenso. Diba? So, yun po ang dapat makita sa mga Kristiyano as we continue on in the Christian life. Maganda po na tayo po'y umuunlad, na tayo po'y umaasenso. So, let us step out and progress, mga kapatid. So, importante yan. Magandang bagay po yan na ikaw ay Kristiyano na hindi stagnant. Ikaw ay Kristiyano na habang tumatagal, naaalala ko lagi sapagkat the very first time na nakita kami ni Brother Jervis, mga kapatid, nakita ko kung gaano siya ka-attentive hanggang sa siya'y nagpasya na tumanggap sa Panginoon. And then mula doon, tuloy-tuloy na po yan, na pati midweek service, umaattend po yan. At every time na nandito ako, mga kapatid, nakikita ko kung paano siya nag-i-improve at ang ilang sa mga kapatiran po natin sa church na ito. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, naniniwala ko na kaluguran ng Panginoon na makita na ikaw habang nagpapatuloy ay umuunlad sa iyong spiritual life. Amen? Isipin niyo mabuti, mula nung nasave ka, kamusta ka na ngayon? Mula nung ikaw ay maging Kristiyano, ano na ang katanungan mo ngayon? Diba dapat ang talagang maging goal natin, dapat ang maging heart's desire natin, dapat nag-step up tayo. Amen. Diba? Pansinin niyo po yan. Bakit nagsimula yung mga manunugtog natin? Nagsimula yan ng hindi nila alam ang proper ng paghawak ng violin. Ngayon, nakapag-special number na po sila. Amen? Nakikita niyo that they are improving. Sila po'y nagpo-progress sa kanila pong ginagawa para sa Panginoon. And I am telling you, kaya po ang Kristiyano nagiging masaya kasi nakikita niya, may nararating siya. Kasi nakikita
niya, umuunlad siya. Ang pinaka-discouraging, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya, yung bang mananampalataya siya, pero siya mismo nakikita niya na parang walang nangyayari at wala pong progreso. Naiintindihan niyo po ang ibig sabihin? The will of God for us believers is to grow. Yes. Hindi pwedeng ipapatuloy ka lang. Dapat umaasenso ka. Amen. Kahit po sa buhay ng mga pastor, mga kapatid, if you will just consider our humble beginning, kung paano po kami binuhog ng Panginoon, kung paano kami pinasimulan ng Panginoon, kung paano kami pinalis ng Panginoon, kung paano po kami in-improve ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, uulitin ko po sa inyo, ang pinaka-encouraging na buhay ng isang mananampalataya, yung makita niya mismo sa sarili niya na siya'y nag-i-improve, na siya'y nag-grow, mga kapatid. Kaya importante na sa ating pong tema ngayon, ang maging goal natin, ang maging desire po natin ay ang mag-step up tayo at magkaroon ng progreso sa ating buhay bilang Kristiyano. Amen? As Christian and as church, that should be our prayer. That should be our goal. Na tayo po, mga kapatid, ay mag-step up. Kaya nga sabi po ng writer ng Hebrews, iwanan nyo na yung mga pangunahin. Medyo umangat naman kayo. Kasi nga po, na-notice po niya na ang problema nung mga matatagal na, ang sabi niya sa Hebrews chapter 5 and verse number 12, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need not one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Ang sabi niya, dapat nagtuturo na kayo, pero kayo pa rin ang kailangan turuan. Dapat nagtuturo na kayo, pero kayo pa rin ang kailangan alagaan. Ang sabi po niya sa chapter 6 verse number 1, therefore keeping the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Ang message, Kristiyano, habang nagpapatuloy ka, sana umaangat ka din. Amen? Hindi po pwedeng buong buhay mo aalagaan ka. Hindi po pwedeng buong buhay mo aalalayan ka. Mangarap ka naman, mag-pray ka naman, na dumating ka sa punto ng buhay mo, na ikaw na dating inaalagaan, ngayon mag-aalaga na. Na dating ikaw na kailangang alalayan, ikaw mismo umaalalay na. Na ikaw na dating palahiram, ikaw na ngayon ang nasa katayuan na ginagamit ng Panginoon sa buhay ng iba. Be the head and not the tail. Let us progress, mga kapatid. Step up and progress. Amen. Yun po ang isang napagandang naiintindihan ko sa sinasabi ng Panginoon sa kanila. Diba? Habang nagpapatuloy kayo sa buhay ninyo, nasain ninyo na dumating kayo doon sa punto na kayo na yung hinahabol ng pagpapala at kayo na yung ulo at hindi nananatiling buntot, mga kapatid. In fact, pag tingnan po yun, ang idea, no? Yung bang more of, ikaw na yung leader, hindi yung laging follower ka lang. Titingalain kayo ng bawat mga bayan. Yung kayo mismo ang nandoon sa katayuan na tinitingala, mga kapatid. So, this is about stepping up and progress. Ikalawa po, mga kapatid, maganda rin po to strive and to produce. Diba? Be productive. So, yung una, sa idea po ng stepping up, progressive. Ibig sabihin, you are growing. Okay? Sa idea naman ng striving, mga kapatid, productivity. Ang ibig sabihin, dapat sana ang buhay natin bilang Kristiyano ay kinakakitaan ng bunga. Siyempre, ipapatotoo ka sa mga tao. Sana yung patotoo, nakikita sa buhay mo. Kung sinasabi mo, ay alam mo, pag nasa Panginoon ka, pagpapalain ka, sana pagpapala talaga nakikita sa buhay mo. Kung sasabihin mo nasa Panginoon ka, ang Diyos mapagpala, tapos nung makakausap ka, puro hinutok ka, puro kasiraan, puro mga kung ano-anong reklamo sa buhay ang meron ka, mga kapatid, hindi ka nagiging malago, hindi ka nagiging babunga, ang nagiging problema kapag katitisunan ka pa. So, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang isa sa dapat striving natin ay yung maging productive tayo. Productive sa mga bagay sa buhay po natin. Because I believe, mga kapatid, yan po ang
paglalarawan ng Diyos na talagang masasabi natin masayang Kristiyano. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in this season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Psalm chapter 1, verse number 3. Di ba? Ang Kristiyano po, mga kapatid, dapat maging productive. Kaya nga sabi ko, nakakatuwang isipin. Kasi sa totoo lang, humanly speaking, how many years? 40 years already. Pag tinignan mo, 40 years, dapat makikita po na sobrang laki na ng gawain. Pero alam niyo po, ang lakbay sa Kristyanismo, alam po natin ang karanasan ng mga churches, mga kapatid. May mga problema along the way. But again, it is right, it is good, it is, I believe, God's will for the church to have this prayer, for the church to have this desire, for the church to have this goal, na dapat, mga kapatid, mag-gloriful tayo. Amen? Sa pamamagitan ng pagsisikap, ng pagsusumikasi. Kumbaga, mga kapatid, like the encouragement of the Apostle Paul to the believers at Corinth, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, kamusta ka na? Ano na ang iyong naging bunga bilang mananampalataya? Hindi ba isang bagay na makaka-encourage sa atin, makita natin na tayo po'y hindi lang lumalago, kundi tayo po'y nagbubunga. Amen? Step up. Be progressive. Strive. Be productive. Amen? Yun po. Dapat talagang habang nagpapatuloy tayo, I like the attitude of the Apostle Paul. Talagang we cannot deny the fact that the Apostle Paul is a very good example of the believers, mga kapatid. Yung bang kung itutularan ka, isa siya magandang tularan eh. Yung attitude niya, walang kayabang-yabang, mga kapatid eh. Ang ibig sabihin, kung gaano matindi ang kanyang tingin sa sarili noon, nung maligtas, mga kapatid, nakita niya ang kanyang kawalan at natutong sa Diyos na tiwala, mga kapatid, hanggang sa ang buhay niya, pinapagamit niya sa Panginoon. And I believe you will all agree with me that one of the most productive Christian in the Bible is the Apostle Paul. Diba? Sa maraming larangan ng buhay niya, siya po ay naging very productive, mga kapatid. And I believe the reason why he became so productive in his life as a believer, it is because of the fact na yung attitude niya napakaganda. Gusto niya laging nag-step up. In Philippians chapter 3, we can see that the Apostle Paul, sa kanyang mga pahayag, hindi ba sinasabi po niya, hindi ko pa inaaring naabot. Ang tagal na niya mananampalataya. Pero ang talagang kanyang desire is to continue on sa kanyang paglago, sa kanyang buhay pananampalataya. So nandun po yung desire to step up, nandun yung kanyang striving, and because of that, he became so productive, mga kapatid. Very productive ang kanyang naging buhay. Kasi nga po, meron siyang goal na nais para sa Panginoon. Kaya sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Talagang may gusto siyang abutin. Kristiyano, mula nung nasig ka, nasaan ka ng kalagayan ngayon? Okay? At sa kalagayan mo ngayon, masasabi mo ba na ikaw ay lumago? Masasabi mo ba na ikaw ay productive? Mga kapatid, no wonder kung bakit hindi ka masaya. Diba? Ang makikita niyo mga masasayang mananampalataya, alam niyo kung sino? Yung talagang nakikita niya ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nadarama niya at nahayag ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, I can say na sa akin mismo, that is my encouragement because I know for a fact that I am completely nothing, but I praise the Lord because of His powerful hand, because God knows my heart, that in my heart, my desire is to serve Him and to grow, mga kapatid. I'm very happy. Why? Because in spite of my limitation, nandyan yung kamay ng Diyos na nag-aangat sa buhay ko po, sa usapang paglilingkod, sa usapan po ng pag-abot ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya nga, kung ang pag-uusapan, usapang bunga sa mga Kristiyano, ano ba po ang pinag-uusapan natin? Diba? Kung ikaw ay mananampalataya, may bunga ang pananampalataya. Amen. At alam niyo po ang bunga ng pananampalataya? Mga gawa. Because faith without word is dead. Being alone. So dapat makita natin yung pong word as a proof, as a product of
of your faith. Amen? So yung pananampalataya may bunga. Yung mismong mananampalataya, ikaw yun, ako yun. Meron din tayong dapat bunga. Yun nga po yung idea na yung mga nailapit natin, naakay natin sa Panginoon, na sa claim ni Apostle Paul, yun ang saya niya, yun ang katuwaan niya. 1 Thessalonians 2, verses 19 and 20. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, art thou even yet in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? For ye are our glory and joy. Mga kapatid, si Preacher Jojo, kaya ko po na-enjoy nakasama siya sa ministry because I can say na isa po siya sa bunga ng pagpapagal ko sa gawain ng Diyos. Kung alam niyo po magiging istorya o naging istorya po ni Preacher Jojo, lalo po kayong mabe-bless sapagkat makikita niyo kung paano ang makapangyarihang kamay ng Diyos gumawa sa kanyang buhay. Humanly speaking, it seems hopeless. Parang wala na po, mga kapatid. But you know, ang Diyos ang gumawa upang siya'y makabalik sa Panginoon. And the good thing about Preacher Jojo, hindi lang po siya nakabalik sa Panginoon, kabalikan ko pa siya, kaagapay ko pa siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, nakakatuwang makita na itong buhay na dati, ginagamit para sa sanlibutan. Ngayon, ginagamit na siya ng Panginoon. Yung mga manunugtog natin, mga kapatid, na halos walang direksyon ng mga buhay, ngayon makabuluhan ng buhay dahil buhay na ginagamit para sa Panginoon. Yung mga mananampalataya na nagsuko ng buhay para sa gawain na merong mga pangsariling panganap pero tinawag ng Panginoon, tumugon sa tawag at ngayon, very useful and very fruitful sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko, Lord, talagang for me, it is really amazing. Because even up to now, hindi ko kayang explain kung paano ang buhay na ito ay magamit ng Diyos sa paraan na ginagawa niyang paggamit sa atin ngayon. Hindi ko po may paliwanag yun. Talagang ang magiging lundo mo lang, hand of God. Ang magiging lundo mo lang, grace of God, goodness of God, power of God. Everything sa buhay natin, kilos ng Panginoon. Because without God, wala po tayong magagawa. Amen? Yes. Step up. Be progressive. Strive. Be productive. So yung pananampalataya may bunga. Ito po yung good works. Yung mananampalataya dapat may bunga. Ito po yung naakay mo. Mga kaluluwang naakay mo sa Panginoon. Ang maging ang banal na spirito ay may bunga sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Because the believers are the temple of the Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is, Galatians chapter 5, verse number 22. Yung mga bungang yan, dapat nahayag sa atin kung nananahan talaga sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Okay? What is number one? Number one, step up, be progressive. Number two, strive, be productive. Okay, number three, succeed, be prosperous. Amen. Ibig sabihin, maging matagumpay tayo, exactly, yan yung sinabi po ng Bible. Diba? Dito po sa passage natin, habang nagbabasa tayo kanina, remember, inaalala ko sa inyo, as we read our text, please try to understand, because doon pa lang, malinaw na ang magiging pagpapala ng Panginoon sa atin. Okay? So ngayon, dito po sa passage natin, sinasabi ko po ito sa inyo. Hindi po maganda na Kristiyano tayo, talunan tayo. Mga kapatid, kung Kristiyano tayo, dapat victorious tayo. Dapat ang Kristiyano, mga kapatid, puno ng papuri ang puso. Na lumalabas sa ating mga bibig. Hindi bagay na Kristiyano, mukha tayong inapi. Kaya nga paalala ko po sa inyo, sapagkat nakakalimutan nyo ng maraming Kristiyano na pagka sumasamba tayo, parang burden sa atin. Hindi maramdaman ng joy, hindi maramdaman ng excitement. Panahon na para ma-realize natin, Kristiyano, kung merong pinakamasayang mga tao sa lupa, dapat tayo yun. Kaya hindi maganda mag-iimbita ka ng bisita. Ano ba naman sa church nyo? Malungkot naman doon. Diba? Para namang walang kalatoy-latoy. Para walang kabuhay-buhay. Mga kapatid,
dapat ang maramdaman sa atin, mga conquerors ang nandito. Amen? So, importante po, ang aking binibigyang pansin ngayon. Una po, step up, be progressive. Okay? Step up, be progressive. Number 2, strive, be productive. And then number 3, succeed. Di ba? Succeed and be, mga kapatid, prosperous. Ang ganda po nung ginamit na salita ng Panginoon sa bayan niya. Talagang pasasaganahin ko kayo. Amen? Ang lupain ninyo, ang kabuhayan ninyo, pasasaganahin ko kayo. At anumang gawa ng inyong kamay, i-bless ko. Wow! Kung meron akong isang bagay na talagang magandang ipanalangin at magandang maging desire, yung bang ano man ang gawin ko, nandoon yung kamay ng Panginoon, nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 1 again. Sa verses 1 to 3, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. In verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. In verse number 3, wow, ang ganda po ng magiging resulta, ng magiging kapahayagan. Ang sabi po, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen? Wow, how do you like that? Gaano natin kagusto yung level na yun? Yung ma-reach natin yung ganong level. Yung pagka may gagawin ka, magpa-prosper. Pagka meron kang mga ministry, magpa-prosper. Kapag meron kang business, magpa-prosper. Kapag meron kang trabaho, magpa-prosper. Yung lahat ng gagawin mo, magpa-prosper. Wow! Mga kapatid, sino aalam sa ganyang kalagayan? And I remember na nung itayo ng Panginoon si Joshua, isa sa mahigpit na bilin niya, nung kanyang ipagpatuloy, nung itayo siya ng Panginoon, matapos mawala si Moses, ang isa sa sinabi ng Panginoon sa kanya, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way. Hello! Thou shalt make thy way. And then thou shalt have. Wow. Amen. Amen? Mga kapatid, amen po ba yun? Amen. Yung buhay na matagumpay at pasasaganahin ng Panginoon. So itong tatlong bagay na ito, ang nakita ko po na napagandang mensahe na ipaalala sa lahat na yung pong Vegan City Calvary Baptist Church, kapag kami ministry sila, pag kami activity sila, yung bang gagawin nila, mararamdaman yung kamay ng Panginoon, makikita yung pagpapala ng Panginoon at ang kasaganahan ng Panginoon. Amen? So kaya, for me, napakagandang message. Totoo, enjoy ako kasi bagong-bago yung pulpito natin. At napakaganda nitong pagkakagawa, pulito, mga kapatid. Itong pulpito pa naman, napakalaki ng magiging bahagi niya sa usapan ng ministry, sapagkat dito po inilalagay ang Biblia na ipinapangaral na magiging pagpapala sa bawat nakikinig. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, kung meron po isang bagay na pakananasahin dapat ang Kristiyano, ito po yung mag-glorious po tayo. Yeah. To be progressive, to be productive, to be prosperous. Lumalago po ba tayo? Nagbubunga po ba tayo? Nagpa-prosper ba tayo? No wonder kung bakit maraming malungkot. Kahit anong gagawin ng song leader, wala kang magagawa sa isang tao na hindi talaga. Kasi ang saya, hindi na i-invento yan eh. Hindi mo po pwedeng i-dicta yung saya, mga kapatid. Yan ay level na dapat ma-reach natin. Eh, ang tanong ko sa inyo, sino kaya umuula na hindi sasaya? Sino kayang namumunga hindi sasaya? Sino kayang nananagana hindi
hindi sasaya. Kung ikaw ay nananagana, kung ikaw ay umasenso, kung ikaw ay talagang masasabi po natin na mubunga at malungkot ka, check up ka. Yes. There is something wrong with you. Yes, right. And let me tell you the truth. My observation, I believe is right. Kasi hindi mo po pwedeng ipilit ang saya sa isang tao. Right. At hindi mo rin pwedeng pigilin ang saya. Ha? Pagka pinigil mo yung saya, baka kung saan ka mapunta. Di ba? Pinapaalala sa atin, dapat masaya tayo. Paano po akong magiging masaya? Be progressive. Paano akong magiging masaya? Be productive. Paano ka magiging masaya? Be prosperous. Diba? Step up, strive, and succeed. Mga kapatid, yun ang dapat natin gawin. Ngayon, siguro po, sa conclusion natin, magandang bigyan pansin natin ang susi. Okay? Paano natin marireach yung level na yan? Na magiging, magpaprogress tayo, di ba? Mga kapatid, ang gusto ko pong bigyan pansin po natin sa conclusion natin, paano kung marireach yung level na ako po ay masasabi natin na umuunlad, okay? Na talagang productive at prosperous. Ibig sabihin, matagumpay, okay? Ito susi, mga kapatid. Number one, be devoted and be doer of the word. Amen. Yes! Kasi, isipin nyo, kanina binanggit ko po sa inyo, sa Psalm chapter 1, hindi ba ang pinaka-context ng verse number 3, yung sinabi sa verse number 2, anong sabi? Diba? Be delighted and a doer of the word. Ikaw ay maging masaya, but His delight is in the law of the Lord and in His law that He meditate day and night. Yun po ang susi. Be delighted, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Hindi yung Kristiyano ka, ipinapangaral ng salita ng Diyos, parang wala lang sa'yo. Dapat ang attitude mo, like the psalmist's attitude, I rejoice at God's word as the one who by grace for. Amen? Ang dapat na level na maabot natin, yung pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung ang tingin natin higit pa sa kayamanan. Gano'n kaya maraming Kristiyano yung gano'n? Na ang trato sa salita ng Diyos higit pa sa yaman. Di ba? Kayo ba? Pagka umaten ng church, ang excitement nyo ba yung makakarinig tayo ng salita ng Diyos? Di ba? Yun po yung masarap dyan eh. But then I can say that the reason why our members love me so much, it is because of the fact na talagang na-enjoy nila yung salita ng Diyos. Ang commitment ko pa naman po, mga kapatid, is to praise nothing but the Word and to please no one but the Lord. So we need to be delighted and to be a doer of the Word. Okay? Para tayo ay umulat, para tayo ay maging productive, para tayo ay mag-prosper, we need to be delighted and to be a doer of the Word. Diba? Ikalawa, we need to be devoted and dedicated in the work. Siyempre po, para talaga tayo ay maging maunlad, alam mo namang ang tamad-tamad natin sa gawain, papapalain tayo. Di ba? Parang hindi bagay. So kaya kung ikaw, yung devoted and dedicated church or believer, mga kapatid, naniniwala po ako na talagang ang may mararating, yung may ginagawa para sa Panginoon. Amen? Yes, I want to encourage Beacon City Calvary Baptist Church, hey, be devoted and be dedicated in the work of God. Amen? Mag-devoted tayo. Huwag tayong on and off sa attendance. Huwag po tayong moody Christian. Be devoted, be dedicated. Sabi ko nga, kung nung tayo po'y nasa reliyon, kine-claim natin na devoted tayo. Mali po yan. Lihis po yan. Ngayon na tayo po'y Kristiyano at nasa tamang pananampalataya, I believe ito ang tamang panahon para tayo ay maging devoto, para tayo ay maging dedikado. Why? Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ang dedication at ang devotion mo ang magdadala sa iyo sa progress, productivity, and prosperity. Yes! Yung iba kasi, pagka pinag-uusapan ng prosperity, parang negatibo ka agad.
kapatid, yun po ang sinabi ng Diyos eh. Ipaprosper ka niya, pagpapalain ka niya. So meaning to say, it is not negative, it is not evil to be prosperous as long as ang prosperity mo ay bunga ng pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Ha? Mga kapatid, yan ang pangako ng Diyos. Magpa-prosper ka kapag gagawin mo ang salita niya. Magpa-prosper ka kung magtatapad ka sa gawain niya. Mga kapatid, we need to be delighted in the doer of the word. We need to be devoted and dedicated in the word. Mga kapatid, napakahalaga rin po na tayo ay maging discerning and dependent on the wisdom of God. Amen. And on His ways. Diba? By being discerning and dependent sa ways of God. Huwag niyo pong ipilit yung ating sariling paraan. Ang paraan ng tao, sige, magsisikap ako, magtatrabaho ako, na kahit linggo, ipagtatrabaho ko yan, na kahit ng gawain ng Panginoon, isasakripisyo ko yan, dahil gusto ko umunlad, gusto ko umasenso. Kristiyano ka, hindi epektibo yan. Ang epektibo sa Kristiyano, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At gagawin mo lang yan kung mangahawakan ka sa Diyos. At gusto ko ipalala sa inyo, yung ibon, hindi nagtatrabaho yan. Yung lindo sa parang, hindi gumagawa at nananahipo yan. Pero dinadamnan ng Panginoon yan. Pinakakain ng Panginoon ng mga ibon, dinadamnan niya ang lindo sa parang, ikaw pa ba ang pababayan ng Diyos? Ang sabi niya, ikaw na may maliit na pananampalataya. Parang nagtingin natin, maliit lang ang gawain natin. Kapatid, hindi naman sa atin nakasalanan yan. Yes. Kahit simple trabaho mo, pwede kang pagpalain ng Diyos. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan mo, pwede kang pagpalain ng Diyos. Diba? Ang ma-deserve mo lang kung ano yung kalooban niya. Yung will, yung ways and wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Allow God to direct your path, mga kapatid. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge them, and He shall direct thy path. Just try to imagine this passage. Isipin niyo po itong sinabi ng Panginoon sa bayan niya. Pagpapalain ko kayo. Yung pagpasok at paglabas ninyo, yung lupain ninyo, yung kabuhayan ninyo, lahat ng gagawin ng kamay ninyo, pagpapalain ko kayo. Kayo ang magiging head at hindi kayo ang tail. At yung pagpapala ng Diyos will overtake you. Wow! Napakatinding buhay yan, mga kapatid. And I'm telling you this afternoon, God is always true to His words. Amen. Laging totoo ang Diyos sa kanyang salita. Kaya para sa akin, jackpot tayo sa message na ito. Amen? What a beautiful reminder from the Word of the Lord. Ang gusto ng Diyos, magpalaan na tayo. Diba? Yan ang sabi niya sa bayan niya. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil. Ano sabi niya? To give you an expected end. Kaya pag napapaliwala ka, pag napapasama ka, hindi Diyos ang dapat mong sisihin. Yan ang resulta ng hindi mo pagsunod. Ito po yung paalala din sa inyo. Verse number 15. Pero di ko na isa-isahin yan. Just for you to realize na ang ating piniling passage, yung positive. Pero ito po yung negative side. Verse 15 ng Deuteronomy chapter 28. But it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all His commandments and His statutes, which I commanded this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Basahin nyo na lang po. Napakatamis. Nung kung sinabi ng Panginoon na sa pagsunod natin sa Kanya, ito yung blessing na hahapon sa iyo, yung blessing na mag-overtake sa iyo. Pero ganun din eh. Sa pagsuway mo naman, na ibang alam, hindi blessing ang hahabol sa iyo at mauuna sa iyo. Curses naman. Ang mga kapatid, mga minamahal, let us choose the tribe.
let us choose to flourish. Diba? Step up. Strive and succeed. Be progressive. Be productive. And be prosperous. Be delighted in the doer of the work. Be devoted and dedicated in the work. Be discerning and dependent on the ways, will, and wisdom of God. Tumayo po tayo. Tumayo po tayo. Ako matibay ang paniniwala ko po na tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos, bukod sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ay banal na spirito na siyang nagko-convict. Aayawan mo ba ang progress? Aayawan mo ba yung products? Yung productivity? Aayawan mo ba yung prosperity? Pero kahit gusto mo yan, hindi ito automatic. Pero po tayo kailangan pagpasyahan. Ngayong hapon ito, mga kapatid, kung malinaw na nangusap ang Panginoon sa iyo, isang magandang pagkakataon para sa iyo. Habang nakayupo at nakapikit ang bawat isa. At nagbubulay po tayo sa mensahe na ipinahayag sa atin. Bakit hindi ka magpakababa? Bakit hindi mo gamitin ang pagkakataong ito to humble yourself before God? Lord, I need the message. I need this message, Lord. And I want to apply this message in my life. Help me, Lord. Help me. Iwanan niyo po yung lugar niyo. Kataguin niyo po ang Diyos dito sa altar. Nang may sinseridad, mga kapatid. Dito po sa altar. Sige po, you come to the altar, you pray to God, you talk to God, and you tell God, Lord, this message is for me. I need this message, Lord. Kung talagang ikaw ay sincero sa Panginoon, kung hindi po kayo kinausap, kung wala pong pag-uusap ang Panginoon sa inyo, just stay. Manatili lang po kayo dyan. Pero kung nangungusap ang Diyos sa inyo, huwag po tayo makipagmatigasan sa Kanya. Because you know, we all need His message. How can the Lord bless you? Kung hindi ka marunong magbaba ng sarili mo sa Kanya, if you will not acknowledge your need, ito na po ang pagkakataon, ito na po ang susi. Pray tayo ng pray, Lord, i-bless mo po ako. Hindi basta gagawin ng Panginoon yan. Malinaw po ang mensahe na ngayong hapon. If you really want God to bless you, you better listen to His command. Obey His command. Listen to His counsel. Accept the challenge and consider the condition. Step up. Strive. Succeed. But then, be a doer of the word. Be devoted in His work. Be dependent on His wisdom. Dakilang Diyos, sa ito po'y pinagkakatiwala ang impact ng mensahe nito. Nawa Panginoon, may apply po namin sa buhay po namin. Nawadakin ang Diyos ngayon po, samantalang nandito sa harapan ng iyong mga anak, pataguin mo po sa pangungusap. Panginoon, maraming pagkakataon, nagiging shallow ang treatment po namin sa pakikinig ng iyong salita. But this time, Lord, abot na abot po kami sa aming pangangailangan. Klaro-klaro po sa amin ang iyong pangungusap. Ang lakas ng impact ng mensahe. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami.
Nawa kami po'y umunlad, kami po'y maging mabungan, at kami po ay maging masaya. Maging matagumpay. Thank you so much for reminding us this afternoon. Thank you even for rebuking us through these words. Panginoon, ikaw na po ang magandang po sa bawat isa. Igawan po po ang iyong aswas. Igawan po po ang iyong pagpapalo. At nawang ang kasalanan po namin na lagi magpasakop sa authority ng Diyos sa iyo. Maas po ko dakilang Diyos at inihiling ko po na aangabutin mo kami lahat. Pagpapalain mo po ang aming mga churches, ang aming mga pamilya, dakilang Diyos. Panginoon, sa desire ng Bigan City Calvary Baptist Church, ikaw po dakilang Diyos ang magpahala, magpasikat, at maging mabungang ng isang ito. Salamat po sa iyong kapurihan, sa iyong pong katakilaan namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you po. God bless you.